May nababasa nga pala ako laging comment, nasaan na daw yung aming part 2 ng camping namin din sa Malabahay. Ay sorry naman at nakalimutan ko lang i-upload ang part 2. Kaya naman ay hala na ito na nga at i-upload ko na. Bali sa part 1 nga pala natin ay nakarating na kami din sa Malabahay sa popwestuhan namin sa pagkakamping. Tapos nakapagkabit na rin kami ng tent. At ngayon nga pala hanap kami ni na Jonard, Ace at saka Eds ng malinis na tubig na pwede naming mainom. Mga hindi kasi kami nagdala ng tubig, pero may mga dala kaming pagkain. Parang survival ang atake namin dito, pero hindi ka mamamatay sa gutom kundi sa uhaw at kapag nabilaukan. Pero sa ganito namang gubat ay hindi naman apagwalan ng tubig na pwedeng mainom. At saka yung iba naman naming kasama ay taga dito kaya alam nila na may pagkukunan talaga dito ng tubig. Inaabot nga pala sa akin ni Jonard yung tubig at pinapainom nga niya ako, pero parang ayaw kong uminom. Hindi naman sa pagiging maarte pero parang ganun na nga rin. Masakitin kasi ang tiyan ko. Pero sa mga inapagkakain naman sa dagat ay hindi. Natry ko kasi dati uminom sa ganyan at ayun nga at nag-ipot ako. O diba parang manok lang nag-ipot pati. Sample. Taste test. Ratings ng inuming tubig galing sa bukal. Ito ang refreshing! Yan, nung sasalingsing ng mga kasama ko ay parang mga bakla. Nga pala uminom din ako nitong tubig at ayun. Kumulo agad ang aking tiyan na para bang kalibangon na naman ako Lagi na lang talaga. Ako curious nga pala ako sa dinadaluyan ng tubig na kinukuhaan namin. Parang gusto kong puntahan kaso nga lang ilalabo ang tubig. Nai-imagine ko kasi baka habang nakuha kami ng tubig dito may naihi pala doon sa taas. O di kaya maya-maya ay may madaus-us na lang naigit. Lakaw, yan ang lamog. Pagkatapos nga pala namin kumuha ng tubig ay pupuntahan sana namin yung dulo kaso nga lang biglang umulan. At parang ako'y biglang napanlaw. Na-imagine ko kasi baka bigla na lang may sumulpot na anaconda din sa taas. Kaya naman bumalik na kami. Yan ang lakas nga pala ng ulan at yan ang lamig. Grabe nga pala ang daan dito kapag naulan. Nagayapot ang putik. Baha na agad ano? Kakaumpisa pa nga lang palang umulan pero nalabo na nga agad ang tubig din sa ilog. Mabuti na lang at nakakuha na agad kami ng tubig bago pa umulan. At nakapag-set up na rin kami ng tent. Yun nga lang, itong pinaglulutuan namin ay basa na. Ang hirap magpadalit ng apoy kapag na ring maulan. Pero mabuti na lang at dito kami nakapwesto sa may lukaran. Marami kaming panggatong. Madali naman padalitin ang bao kahit basa. Yun nga palang isang tent ay nakalimutan dalhin yung kawad kaya ganyan ang itsurahin. Habang abala nga pala yung iba sa ginagawa nila, ako naman ay kukuha ng dahon ng saging na pagkakainan namin. Oh! Oh! So bali ganyan nga pala ako ka-OA kapag ako'y nagagapangan ng mga insekto. Pero dati hindi naman ako takot sa mga ganyan. Kasama pa nga ako ng mga kapatid ko kapag sila'y nangunguha ng gagamba. Pero ngayon ay nako, napaka-OA. Malapatan lang na insekto ay nangingisay na para bang ma-epilepsy. Habang abala nga pala ang lahat, itong isang naming kasama ay pahiga-higalaan din sa may tapahan ay Feel na feel niya yung ulan pero ako'y nababad trip sa ulan. At yan ang putik na din sa aming pwesto ay Hindi yan! Yung kalapit na yan! Pareho lang. Ayan o! Yan! Tsaka ito! Ito, malaki. Yan. Nagagalit sa akin yung taga-video. At yung pinipitas kong pako ay nakabukad na yung dahon. Ay sus, yan ang daming arte. Pako din naman yun at malambot pa naman yun. Naisipan nga pala namin manguha ng pako at sabi nga nila mangingilaw daw kami ng suso din sa ilog. Masarap yun ilahok din sa pako tapos agataan. At habang abala nga pala kami sa pangunguha ng pako, si Eds naman ay abala sa pangunguha ng mga pinagbawersuhan bagay, yung mga balat ng nyug at aupuan daw namin. Kukunti nga lang pala yung pinanguha namin pako at hindi naman kami sigurado kung kami bagay makakakuha ng suso mamaya. At habang nagpapakulo nga pala kami ng sinaing, naisipan namin pumunta din sa dating pinagbahayan ng aming kasama. At kami nga daw ay mangunguha ng mga pwedeng makain dito. Ito nga palang pinagbahayan ng kasama namin ay malayo dun sa pwenestuhan namin. Kaya naman nag-iwan kami ng kasama namin dun na magbabantay ng sinaing. At baka mamaya ay pagbalik namin ay sunog na. At syempre para safe din yung aming gamit. Nga pala ito nga daw pala nakuha naming prutas ay kakao. Hindi nga pala ako masyadong pamilyar sa mga lasa ng ganitong prutas. Wala kasing ganyang mga tanim sa amin at gawa na kami napapaligiran nga ng tubig alat. Puro puno ng pipisik at bakawan ng marami doon sa amin. May nadaanan nga rin pala kami ditong Balingbing at kumuha na nga rin pala kami. Masarap siguro itong iasim sa ginataang suso. And then pabalik na nga pala kami at dito na nga kami dadaan sa ilog. Babaybay namin aring ilog. Nakatamad kasi dumaan sa taas at gawa ng yapot ng putik. So bali para kami mga yagit dito, may bitbit kaming sako. Ang itsurahin namin ay para kami nangangalakal, nangunguha ng plastik, bakal, bote. Tapos kapag may nadaan ng gagamba ay hulihin din at 5 piso ang isa. Pero grabe nga ito nilalakaran namin ay parang bigla-bigla na lang baga may makalabsaw sa ilog na sawa o di kaya ay buwaya. Ganun kasi yung mga napapanood ko ay. Ang kaibahan nito sa mga napapanood kong movie, ang mga nagakamping doon wala silang dalang camera. Kami meron. Sayang kasi yun, pang content din yun. May nakita nga pala kami langka at parang gusto nga namin kunin kaso nga lang ay medyo mataas yung pwesto niya. At saka sabi ko wag na at baka pati may-ari niyaan. Nakabidyo pa naman ari. Baka mapanood ng may-ari ay lagot. Pagbalik nga pala namin nagluluto na yung mga kasama namin ng pang-ulam. Mabuti na lang
lang talaga at bumili na kami ng pang-ulam at gawa ng dini nga sa aming pinuntahan ay parang way klaro naman kami makakuha ng pang-ulam dito. Kasi nga na-experience ko na rin na mangilaw sa ganitong ilog. Nakapag-vlog na rin kasi kami dati dito ng mga pinsan ko din sa Malabahay. At ayun, ilang oras kami nangilaw tapos sa ilang pirasong hipon lang ang nahuli namin pang asar. Lalo pa ngayon at malabo ang tubig at umulan. Pero magtatry pa rin naman daw kami, baka sa gilid-gilid manguha na lang kami ng mga suso. Nga pala sa may-ari nitong nyog, pengi po kaming konting dahon at alataglaang namin din at gawa ng nagayapot ang putik. Pero kahit nga ganda ring maulan at maputik, masaya din naman sana, kaso nga lang kasi ako'y meron. Kaya hindi maganda magbabad sa basa at masakit sa puso. Nga pala kumuha na nga rin pala kami nitong dahon ng anahaw at pagpapatungan nga namin ng pagkain. At yun na nga, kain po tayo mga katabudi. Ang saya ng ganito kapag kasama mo yung mga barkada mo. Pero parang mas masaya nga sana kung hindi kami nagdala ng pagkain, no? Yung bagang kami mismo maghahanap ng makakain namin dito. Pero yun na nga, hindi pala pwede sa amin ang ganong challenge. Hindi pala pwedeng hindi kami magdadala ng pagkain at baka mamatay daw sila sa gutom. Nga pala at dahil magi-Christmas na, hindi ko na naman matatapos itong pagbubis over ko at medyo bisibisihan ako ng kaunti. Kaya naman hanggang dito na laang muna.